Sino po ba yung tinutukoy nyo na mga senador dyan? Eto po ba? Sandali na, sana yun. Eto po ba yung mga tinutukoy nyo na mga senador ho, mga bossing? Ayan. Ayan, naku. Eto ho. Yung minority block ho, mga kababayan. Yung Duterte block na tinatawag, mga boss G Pamuser. Ayan. No? Sabi oh. Sabi ko, nung una ko nakita ko, naku, totoo nga. Oo nga. Totoo. Sabi ni Ray Lito, tabo-tabo, ano ang nagawa nyo para ikumpara sarili niya kay Senator Ninoy Aquino? Ewan ko dyan kay Kiko Barsaga. Sira ang ulo ng gunggong na yan eh. Ano? O eto, tingnan nyo po. Yung Duterte Black, mga kababayan. Totoo nga na ano? Na kung sakali pala talaga matuloy, mga boss Chief Sir, yung sinasabi, no? Ni John Vic Remulla na 5 linggo na lang ang itatagal, magkaka-arestuhan na. Na ilang linggo na lang, malapit ng ano. Hindi dagdag pa natin dyan si Bongo tsaka si Bato de la Rosa. Kasi si Bongo, wala din si Bongo dito. Bakit kaya? No? Hindi, kasama dyan si Bongo tsaka si Bato de la Rosa. Alam naman po natin, given naman po mga bossing, si Bato de la Rosa, alaws pong yagballs na humarap, mga kababayan. Kaya ayan, sila lang. Totoo pala, talaga, na ang matitira, posibleng matira na lang ho dito, mga boss si Pamuser, ay si Robin Padilla at etong si Alan Peter Cayetano, mga bossing. Bakit to? Isa-isahin natin. No? Ang sabi ni John Vic Remulla, bago magpasko, sabi ni Ombudsman Remulla, meron siyang petsa, 15. At sabi naman ni John Vic, 5 linggo, makukulong daw po yung mga nasasangkot doon sa mga flood control, doon sa mga ghost project ho, mga bossing. No? Ngayon, kung iisa-isahin ho natin ito, mga kababayan, kung uunahin natin, si Senator Robin Padilla, wala naman po yan sa flood control. No? Wala naman din ho yan sa korupsyon. Yun nga lang, wala din ho kumbaga, paano ko ba sasabihin ito? Wala din pong panama yung utak doon sa ibang mga senador, mga kababayan. Si Robin Padilla. Di ba? Yan. Walang korupsyon at walang flood control si Robin Padilla. So, matitira yan. Si Boss Jinggoy, mga bossing. Naku po, sabit ito sa flood control, mga kababayan. Itinuturo ito ni Bryce Hernandez at ipinipilit, kahit po ipilit ni Marcoleta na ito daw si Jinggoy ay sip na sip. Sip ka na, sip. No? Sabi ni Bryce Hernandez, hindi pa din husip si Jinggoy Estrada. Meron po iyang tao, yung Beng Ramos daw ho, mga bossing. Ang tagakuha nung AREP, no? Or whatever, doon sa flood control. Yan. Baka masama talaga si Boss Jinggoy, mga bossing, no? Sumunod, Alan Peter Cayetano. Eto, wala din sa flood control to. Pero, yung pinangakong 10K hanggang ngayon, mga kababayan, wala. Nakalimutan na ho yata talaga. 10K kada pamilya. Wala. Di ba? Ngayon, dakuin natin. Si Senadora Amy Marcos. Eto, dalawa yung sinasabi. No? Ang sinasabi kay Senadora Amy Marcos, mga bossing, ay may pogo daw. Sabit daw sa pogo. Ilan daw pogo ni Amy Marcos? O baka dahil dyan sa pogo, baka masabit, mapasok sa Oblodon Hill ito. Meron naman sinasabi, mga kababayan, na may mga ghost project din daw ho itong si Amy Marcos. At ang sinasabi, magsasalita na daw po yung kanyang bagman, di umano. Kaya daw nag-iingay si Senadora Amy Marcos at kung ano-ano ang sinasabi para sirain si Pangulong Bongbong Marcos. Paano ho naman kasi ito si Pangulong Bongbong Marcos, walang kapakapatid. No? Kung sakali ho na talagang totoo na merong mga ghost project at flood control project itong si Senadora Amy Marcos, hindi sasantuhin ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakialam si Pangulong Bongbong Marcos kung kasama ka dyan. Kailangan makulong ka.
Kaya nanggagalahithi ho, mga bossing, yung super ate, sorry, yung super ate, 'di ba? Kaya, o sige, total, ganyan, walang kapakapatid sa'yo. Kay Pangulong Bongbong Marcos kasi walang kapakapatid, no? Walang kaibigan, walang kakampi-kakampi. Basta ikaw ay napaimbestigahan at pinapaimbestigahan, kailangan imbestigahan ka at gawin yung tamang proseso para sa iyo. Walang ate-ate, walang kuya-kuya, walang kaibigan, no? Kay Amy Marcos, gano'n naman din, no? Walang kapakapatid, no? Walang kapakapatid, kahit kapatid kita. Oh, ang sasabihin ko ay paninira sa iyo na ikaw ay bumabatak. Ading! Uwi na tayo, ading. Di po ba, mga kababayan? Pero yung pong mga pagsasalita ni Amy Marcos doon sa entablado, wala naman pong naipakita na ni isang ebidensya. Wala lang, basta kwento-kwento niya lang. 'Di ba? Yung tipo bang, eto po yung litrato, eto po, ganito po sila. Wala. Kwento-kwentuhan lang ho, laway-laway lang po, mga kababayan. Ngayon, hindi ho to tumanggap ng 120 million si Marcoleta. Hindi ho siya tumanggap ng 120 million na sinasabi ni Ramon Tulfo na hindi naman talaga siya ang tumanggap ng 120 million sa mga diskaya, no? Ibang mambabatas daw ho yun, mga kababayan. Hindi daw po si Marcoleta. Hindi ho si Marcoleta. 120 million, grabe. Sabi ni Ramon Tulfo, may mambabatas tumanggap ng 120 million para ipagtanggol daw ho sila, no? Para ipagtanggol sila doon sa Blue Ribbon Committee, mga bossing. Yung mga diskaya tinutukoy. Hindi ho si Marcoleta yon, mga kababayan. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi sa akin. 'Di ba? Mao-oblo din yata ito. Bakit? Mga bossing, sabit naman dito, mga kababayan, yung kanyang sose. Hindi niya inilagay yung mga totoong mga nag-donate po doon sa kanyang kandidatura. Ang sabi po ng sose, dapat lahat ilalatag mo diyan. Dapat wala kang iiwan. I-itemize mo diyan yung mga taong nag-donate o nagbigay o tumulong sa iyong kandidatura. Hindi ginawa ni Marcoleta yon, mga bossing. Bagkos, ang ginawa lang, 0. No? Kaya yung mamamayang Pilipino, nung nakita yung kanyang sose, 112 million ang ginastos ni Marcoleta sa kanyang pangangampanya galing sa bulsa niya. Kaya lang, yung kanyang tawag dito, kaperahan o salin is 52 million lang daw. Hindi daw po tugma, mga bossing. Bakit naman siya makukulong doon? Kasi sabi sa sose, mga boss chief sir, ay dapat ilagay lahat, no? At nanumpa siya doon. Ibig sabihin, mga bossing, kapag pinanumpaan mo yon at napatunayan na nagsinungaling ka, perjury ang kakaharapin mo. 1 taon, minimum, at 6 na taon ang pinaka-maximum na pwedeng maging kulong ni Marcoleta. Ngayon, si Escudero, i-discuss pa ba natin yung mga insertion na 142 billion ho, mga kababayan, na ang sinasabi nung iba, yan, kaya yan pinasok, no? Kaya in-insert yan doon sa Senado ay dahil gustong ipambili ng boto daw ho, di umano, ni Chis Escudero, yung insertion para doon sa mga kapwa niya senador. Eto, sige, insertan ko kayo. Eto example lang ho, insertan ko kayo ng ganitong kalaki, no? Unang-una nga, 'di ba? Ang unang-una, mga bossing, ay yung bayan ni Joel Villanueva. Pero hindi ko sinasabi na para kay Joel Villanueva 'yon. Pero doon po sa insertion, doon sa mga laki ng pera pagkakasunod-sunod, number 1 nangunguna po yung Bulacan. Tapos number 2 po nangunguna sa pangunguna yung Sorsogon, na bayan naman po ni Chis Escudero. Yung kay Joel Villanueva, tatalakayin pa ba natin? Yan po yata ang nangunguna, mga boss chief sir, pagtungkol po sa flood control, na
sinasabi niya wala daw siyang kakilala na mga district engineer o et cetera, et cetera. So totoo nga ho mga kababayan, yung Bato tsaka yung si Bato de la Rosa. Mark, yung Bato de la Rosa pa kasama sa minority at tsaka yung si Bongo. Iba naman po kasi ang lakaran nun mga kababayan, mga boss Chipamo sir. Ang punta naman po nun, si Bato at si Bongo, mga bossing, wala pong iba kundi sa dahig. Ibang bansa po ang lakaran nun, mga boss. Pang ano yun, kumbaga pang malakasan ho yun. Bakit? Biruin mo. Doon sila mapupunta. Ang lamig-lamig doon. Yung iba po, nagkakandara pa para makapunta po ng ibang bansa. Pero sila Bato de la Rosa, sila pa po ang pinipilit. Sila pa po ang kukunin. Sila pa po ang dadalhin. At private jet pa, malamang ang magdadala sa kanila doon. Sabi ni John Capacete, naku Boss Mark, ligtas pa rin si Marcoleta. Always money talk ang usapan.